Magandang araw po sa inyong lahat mga kababayan at eto nga mga karibin natin, umaminas sa wakas sa Senator Cayetano at Padilla na paamin ang bata ni Matibag. Hindi ka expert witness dito. Nako yan mga kababayan, patungkol po riyan ang ating alamin at bibigyan ng reaksyon sa video ito. Pero bago po natin simulan yan mga kababayan, palike naman po ng video ito, malaking tulong po yan. Maraming salamat po at eto nga mga kababayan. Pasadahan po muna natin itong mga nagte-trending na balita dito po sa social media. Aba, yung testigo mga kababayan na si NBI Calilong, no? Yung unang testigo ng prosecution na tinawag na useless witness. Ito, panoorin po natin ito mga kababayan. Family at Pangulong Marcos. Ngunit para kay dating Chief Presidential Legal Counsel Salvador Panelo, hindi nakatulong sa House prosecution ang testimonya ng kanilang unang testigo. Hindi naman makakatulong sa kanila, makakasama pa nga eh. Hindi makakatulong sapagkat hindi naman kini-question ng depensa. Wala akong narinig na may kumontra doon sa video. Ayon pa kay Attorney Panelo, hindi naman itinatanggi mismo ni VP Sara ang kanyang naging pahayag laban sa Pangulo at sa First Family. Anya, maging ang defense panel sa kanyang pakikinig, ayon kay Panelo sa mga hearing, ay hindi rin daw kinesyon ang laman ng naturang video. Kasi ang pinag-uusapan ng presentasyon ng testigo, sinasabi nila na itong taong ito magbabalidate, mag-authenticate na merong video at nandun si Inday Sara at nagsalita ng mga ganito at ganyan. Teka muna, bakit? Sino ba nagki-question na hindi niya sinabi yun? Sino ba nagki-question na hindi nangyari yun? Wala. Correct. Diba? Dahil dito, tinawag ni Panelo na useless witness itong si Calilong. Anya, maaari pa umunong makasama sa kaso ng prosekusyon ang mga testimonya nito. Madalit sabi, it's a useless witness. At pag prinisinta mo pa yan, Ay grabe naman po mga kababayan. Useless witness mga karibin natin ha. Ang tawag sa NBI agent na witness ni Luestro. Diba? Tingnan nyo na yan Tapos sabi nila itong pinakamatindi mga kababayan. Sabi po ng prosecution mga karibin natin, ito ang pinakamatibay nilang kaso laban kay Vice President Sara Duterte, di ba? Sinabi nga nila, ito ang uunahin natin dahil ito ang may pinakamatinding ebidensya. Ngayon, sinasabi ng mga eksperto, useless yung witness ninyo. Useless din ang kaso mga kababayan. O absuelto na si BP Sara? Panalo na si BP Sara mga kababayan. baka meron pang sabihin niya na makakasira pa sa inyo. Ang gano'n na nga nangyari. Medyo merong area doon na tungkol sa investigasyon. Nako mga kababayan, imbis pala na makatulong sa kanila, nakasira pa sa kanila itong witness nila. Ayan mga kababayan, ano pong masasabi nyo dyan mga karibin natin? Pero teka lang, bakit ba nila ginagawa ito? No? Bakit ba nila ginagawa yung impeachment trial na ito? Kahit alam naman nila na wala silang kapana-panalo mga kababayan. Ito po ang dahilan, no? Sabi po dito, ginagawa ng prosecution sa impeachment trial mind setting sa publiko. Ayon po sa political analyst. Ito, pakinggan po natin. Ang laban nila rito, kung hindi rin nila mako-convict, sisiraan lang ang sisiraan. No? Kaya yun ang kanilang punto de vista. As compared to yung abogado, yung lead lawyer, si attorney Sheila ba yun? Season, no? Na nakita nating very straightforward, very business-like. No? Para siyang nasa korte at pinasok niya isa-isa yung mga gusto niyang ilantad sa senator judges at from the senator judges to the public, very business-like, no? Dapat ganun eh. Ang kaso nga, ang intensyon ng kabila ay propaganda more than anything else. Ayan mga kababayan, yung anong sabi kanina, yung intensyon ng kabila, ibig sabihin yung prosecution ng House of Representatives, ay propaganda mga kababayan. Hindi po talaga na mailabas ang katotohanan, no? Na magkaroon ng accountability, bagkos ay magkaroon po ng
mind setting. Minamindset po nila gamit ang propagandang ito, mga kababayan. Pansin din na ilang beses na tumutol ang depensa sa ilang pahayag ng prosecution sa kabuuan ng pagdinig. Sa pananaw ni Banayo, mas nakatoon umano ang prosecution sa pagpapahina sa imahe ni Vice President Sara Duterte sa mata ng publiko kaysa sa pagpapatunay ng mga paratang laban dito. Baka natatakot sila, hindi nila kayang makuha yung 16 na number of votes to convict. Naalala niyo po, mga kababayan, yung ginawa nila sa ICC, no? Kay former President Duterte, no? Actually, yung ginagawa nila doon, sinisiraan lang nila si former President Duterte. Pero hindi po sila nagwagi, mga kababayan. Dahil hanggang ngayon, mahal pa rin po ng taong bayan si former President Duterte. At ganun din ang nangyayari dito, mga kababayan. Diba? Minamindset po nila yung taong bayan na masama si VP Sara, pero hindi po sila nagtagumpay. Dahil habang umuusad po ang impeachment na ito, mga kababayan, mas lalo pong napapamahal sa ating mga Pilipino si Vice President Sara Duterte. Diba? Whether you like it or not, ganun po ang nangyayari, mga kababayan. Eto pa, mga karibin natin, bakit ba talaga gusto nila na i-impeach si VP Sara? Eto po ang sagot ni Mayor Baste Duterte, mga kababayan. Pasok Sara Duterte. They are preventing Vice President Inday Sara Duterte to run for the 2028 elections. Yan talaga ang main reason ng impeachment na yun. Correct. Gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. Masunod. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. Kasi kaya nga nila ini-insist yung impeachment na yan kasi they want to remain in power. Doon sa currently nangyayaring day 3 na po ng impeachment against Day Vice 3 na. President Sara Duterte, your sister, do you have any thoughts or reaction in as far as the trial is going at the moment? Ako hindi ako nanonood kasi nung simula pa lang when did this impeachment campaign begin? It was 3 years ago. Even nung simula pa lang ng termino ni Marcos yan, nung nagkalapuan na, andyan na yung usapang impeachment against the Vice President for the confidential funds. And ngayon dinadagdagan nila na kung ano-ano na lang pwedeng idagdag, di ba? Well, gusto nila na may impeachment para masunod yung gusto nila. It's not about really, like the Vice President defending herself, but it's about putting her sa lugar kung saan nila gusto na nandyan siya. So ayan, mga kababayan, no? Preparasyon pala ito. Itong impeachment, mga kababayan, na ginagawa nila ay preparasyon pala ito, para sa 2028. Gano'n naman talaga. Dati pa, alam na po natin yan, mga kababayan. Huwag na tayong maglokohan dito, mga karibin natin. Di ba? Yan talaga ang primary goal ng impeachment na yan, mga kababayan. Ang masibak, ang ma-impeach si VP Sara para hindi na makatakbo sa 2028. Para sila pa rin ang maghari-harian sa Pilipinas. Bilang presidente, hahawakan ulit nila ang Pilipinas, mga kababayan. Pero ang tanong, papayag ba tayo dyan, mga kababayan? Siyempre, hindi po tayo papayag dyan, mga karibin natin. Kailangan po nating labanan yan. Tayo po ay magtutulong-tulungan. Alright? At ito, mga kababayan, umamin na. Ito po, umamin na. Napaamin na yata ang hinayupak na ito, mga kababayan. Sabi po kasi dito ni Senator Cayetano, I'm just asking, is it conditional threat? Ano po ang sagot ni Agent NBI Kalilong? Based on our affidavit, sir, I believe it's conditional. Parang umamin na rin. Tapos na. Tapos na ang boxing, mga kababayan. Hindi pala grave threat ito Conditional threat ang tawag dito, mga kababayan. Kaya, hindi po makakasuhan si VP Sara. Hindi nyo po mai-impeach si VP Sara. Diba? Ano pong masasabi niyo dyan, mga kababayan? Just comment down below. Ito, pasadahan na po natin yung video. Pasok. Zubiri
Maraming salamat Senator Judge po. Padilla, you have 2 minutes. Opo. Nais ko lamang po magtanong sa ating saksi. Ginoong saksi, kanina po kasi habang nagkakaroon ng pagdinig, ako po'y laging iistorbo dahil tuwing may itatanong, mag-o-object, medyo magulo po eh. Pwede po bang sagutin po ninyo ako dahil noong Babatuwa ka pagka hindi. Noong February Sige. 5, ang sabi po dito ay insufficient po yung na hindi dapat makarating na sa preliminary investigation. Tama po ba? February 5 po yon. May certification, sir. Yes po. Opo. Tapos nung February 14, naging sufficient na for conduct of preliminary investigation. Nasagot po ba yung 7 na sinabi dito na para, ang sinasabi po kasi dito nung February 5, merong 7 na kulang. I believe so, sir. That's why we have received a certification, sir. Ayun. Kasi po, parang narinig ko kanina, hindi po naibigay yung original copy nung sinagawang interview kay Vice President Sara Duterte. Yung original po na kopya kung sino po yung nag-record. Wala po kayong affidavit? Meron po ba kayong affidavit na nakuha nyo? Yes, sir. Ako po yung ang inire-request po ng DOJ dyan is affidavit po nung nag-screen record, which is my affidavit, Your Honor. Meron po siyang affidavit? Ako, sir. Ako po yung nag-execute, sir. Kasi Hindi ang- po yung mismong tao. Yes po. Ang hinihingi po kasi ni Screen record lang. DOJ Screen is record. kung sino oh. yung nag-screen record through Screen record. OBS, sir. Halimbawa ako, yung screen record ko tapos sinertifikan ko yun, okay lang. Kahit na wala na yung original na publisher o kung ano, hindi. Basta, itong NBI, sinertifikan niya, ako ang nag-screen record dyan, okay na siya DOJ. Hindi po yung mismong tao. Yes, Your Honor. Kayo lang po yung nag-affidavit. Yes, Your Honor. Pero meron po kayong ng pagkakataon ba na nakausap niyo yung tao at nagbigay siya ng affidavit? May I clarify, Your Honor, if sinong tao yung tinutukoy? Yung nag-record po. Ako po yung nag-record through OBS, sir. Original nag-record, tatanga-tanga naman ito. Paano ka naging forensic? Simple tanong. Yung original na nag-broadcast. Pobre yan. nito eh. Po, yung mismong nag-record Hamak po nga. kay Inday sa Vice President. Oh. Nakausap niyo po ba? Yung raw file po. Kasi napakahalaga po nun. Kasi doon po baka natin inedit malalaman eh. kung original ba o hindi. The video itself, sir, is publicly available. That's why I performed the recording, sir. Opo. Pakisagot na lang po, mahal na saksi, kung nakuha niyo po ba yung original. Yung original, hindi po yung galing sa internet. The original, no, sir. Naku, yari, napaamin. Palapakan natin to si Wala. si Robin. Masama ang tingin nito si Baklita, oh. Amang po, maraming salamat po. Maraming salamat. Salamat, Senator. Wala. Thank you, Senator Judge Padilla. Senator Judge Padilla. Judge Zubiri, you are Useless recognized, sir. talaga. You have 2 minutes. Maraming salamat. Sa tanong ho kasi makikita na natin kung sino yung boboto dito sa particular na article na to ng ang tawag dito ng guilty o acquit, no? Pakita nga natin to siya. No? Magandang hapon PH po, update. Sir Witness. Ano yun? Good afternoon, Your Honor. Afternoon. Gusto ko lang Tropa mo magtanong, yan, tropa mo clarificatory questions lang po ito. Dito ba sa ating bansa, dahil tinatanong ko po ito sa inyo, dahil kayo po investigating body, sa ating bansa, meron bang specific law pagdating sa mga banta sa Pangulo, Pangalawang Pangulo at kanyang mga successors? Or yan ba'y pasok lang sa grave threats, which is applied sa lahat? Applicable sa lahat ng tao? Based on my personal knowledge, sir, it's only on the grave threat, Your Honor. Which is applied to everyone, if I'm not mistaken. No? Kasi sa batas sa Amerika, sa Estados Unidos, meron pong tinatawag na number 18 under the United States Code, Section 871. There is a specific law na pinagbabawal po itong mga threats to the President, Vice President, and its successors. May jail time po ito
at may fine na malaki. As a matter of fact, dito sa panahon ni Pangulong Huwag mo nang ibida. Huwag mo nang ibida yun sa Amerika. Kung hindi naman pala applicable sa atin, huwag mo nang ibida. Trump, marami na po silang kinasuhan at hinabla at napasok sa kulungan dahil sa paglabag nitong batas na ito. At Secret Service po ang sumasagawa ng investigasyon. Sa atin ba dito, ang NBI ba ang nabigyan po ng kapangyarihan para gawin itong investigasyon under your new NBI code? Under our law, sir, the new NBA law, included po yung investigation to the threats to the life of the President, the Vice President, the Speaker, the Senate President, and the Supreme Court, sir. O, kita ninyo na yan mga kababayan, pati threat sa Vice President. Hawak nila. 'Di ba? Sabi nga po ni Vice President mga kababayan, bago niya yan sinabi, bago siya nagbigay ng conditional threat sa Pangulo, no? Naunang may threat sa buhay niya, mga kababayan. 'Di ba? Naunang may threat sa buhay niya. Ano ang aksyon ng NBI? Mga kababayan, wala. Wala silang action kasi hindi naman presidente. Pero nandyan pala sa batas nila na pati vice presidente ay hawak nila ang kaso kung ganyan po ang mangyayari. Diba? Bakit sa presidente lang kayo umaksyon at sa vice president hindi kayo umaksyon? Diba? Yun yung tanong dyan mga kababayan. Bakit sa vice presidente hindi kayo umaksyon? Pero sa presidente umaksyon kayo. Ano to? Lukuhan? So, klaro na kayo, nasa Klaro na talaga to. kapangyarihan ninyo. Kasi hindi pwede sa Presidential Security Group. Hindi katulad sa Estados Unidos, yung Secret Service ang talagang nanguhuli at nag-imbestiga. Sa atin dito sa Pilipinas, ang NBI po ang nangunguna sa investigasyon. Tama po ba yan o mali? It is within our law, sir. Okay. And this is just food for thought because not only are we senator judges, we're also legislators. It may be time that we also craft a law that will be specific on threats made to the president, vice president, and its successors, meaning the Senate president, the Speaker of the House, and the Supreme Court Chief Justice. Sa Amerika kasi, sa batas po nila, and I'll just wrap up, the defendant, to secure conviction, the defendant communicated a threat. The defendant understood and intended the statement as a true threat. Hindi po niya sinabi joke only in the end. And pangatlo, the defendant knowingly and willfully makes the threat. So just food for thought as legislators as well. So maraming salamat po, Mr. President. Thank you, Senator Judge Zubiri. So ayan mga kababayan, ano po ang inyong reaksyon, opinion patungkol po sa video ito? Just comment down below mga kababayan. At syempre huwag pong kalimutang i-like ang video ito. Maraming salamat po.